Ita-try at i-review natin ngayon ang mga menthol ointments na pinapahid sa katawan. So this is the ultimate Tito and Tita Essentials honest review. So honest and no bias kasi this is not a paid endorsement. And ang criteria na gagamitin natin are these three. Number 1, tapang ng menthol. Number 2, aroma, yung amoy. Number 3, soothing sensation. Pero bago yan, konting intro muna. Hey, I'm Eden, single dad. Moved to Manila for college, never left. My day job in advertising as a creative pays the bills. Married in my 20s, made an amazing tiny human. Messed up big in my 30s, took a decade to crawl out. Got all the lessons I needed to learn. In between, formed a band, wrote songs, sold artworks, took up voice lessons, lost weight in the pandemic, gained it back right after. Climbed mountains, bought a scooter, held on to sanity as I navigated midlife, solo. Then one day, boom, I wake up and I'm 45. Welcome to 45 and Up. Okay, simulan natin ngayon sa this one. So ito yung Katingko stick, counter irritant. It says helps relieve pain and itch. Okay, so para siyang roll-on. Okay. Una, aroma. Hindi siya ganun katapang yung menthol aroma niya. Hindi rin naman siya amoy lolo. Pero hindi ganun kabango. Although medyo ramdam mo yung amoy ospital. Subukan natin dito. Sticky. Medyo malagkit. Habang pinapahid mo, medyo greasy siya. Tapos hindi mo agad ramdam yung menthol. So damihan natin konti. Wala pa siyang effect. Yun, hindi siya instant. Siguro mamaya balikan natin kung magkaroon siya ng effect. Meanwhile, subukan natin itong efficacent oil. Itong efficacent oil laging ginagamit ng nanay ko, so medyo familiar ako sa kanya. Pero i-compare natin dito sa pinahid natin na Katingko stick. Hindi ko na ASMR. Wala siyang masyadong amoy. Hindi masyadong matapang yung amoy niya. Baka pag na-apply sa balat. Lalagay natin sa kabila. Medyo ramdam mo yung oil. Hindi siya ganun siyempre hindi siya sticky, hindi siya greasy. Meron siyang, dahil may pagka-asyete alcomporada, medyo watery. Parang gusto kong magpamasahe. Madulas. Again, hindi ko pa nararamdaman yung menthol niya. So, dagdagan natin. Wala, hindi pa siya instant. So, hindi ko pa masabi yung tapang ng menthol. Ngayon, nararamdaman ko na yung menthol dito lagay natin dito. Yung menthol dito, matapang. So, parang after 1 minute, medyo umi-epekto. Masarap naman siya sa pakiramdam. So, matapang ang menthol niya. Aroma, hindi ko pa malaman, hindi ko pa maamoy. Siguro paglabas ko mamaya ng bahay, makita natin. Soothing sensation, okay naman siya. So, mamaya, siguro mag-e-effect itong efficacent oil. Okay, so habang hinihintay natin yung bisa ng efficacent oil dito sa kaliwa, we will now try this one. I think parehas lang siya ng Katingko stick, no? Pero
ito yung ointment nasa ganitong packaging siya. So, tingnan natin. So, it's color green. At, pahid natin dito sa aroma. Parang mas amoy ko to kesa dito. Actually, mas hinahanap ko yung amoy, yung menthol pag nasa bahay. Although, I'm not sure lang kung pag lumas ko ng bahay, mas matapang ba itong maamoy ng mga katabi mo. But kebs, diba? Bakit sila ba hindi gumagamit? Mas gusto ko yung amoy nito, mas may sensation sa ilong. Hindi naman siya as greasy as nito. Hindi siya as watery as nito. So, parang swabe lang. Madulas. Mamaya malalaman natin kung matapang yung pagka-menthol niya. So far, wala pa siyang soothing sensation. Sa ngayon, wala pa ring effect sa akin yung efficacent oil. So, for now, ang nananalo ay itong stick. Okay. So, mamaya, tingnan natin kung paano mag-effect ito. Ang susunod natin ay maybe this one. Oh, kating ko ulit to. Parang dapat bayaran ako ng kating ko. Nakatatlo na sila. Kating ko oil. Oil liniment. Okay, aroma. Parang at this point, di ko na siya ma-judge. Ano? Pero wala akong tapang na nakukuha. Pero i-roll natin siya dito. Mas maganda siyang gamitin kaysa dito sa green efficacent oil kasi hindi siya dumadapo sa fingers mo at may pagka-deodorant yung dating niya. May dinadagdag yung roll-on sa sensation kasi parang minamassage ka na rin niya. Hindi ko maramdaman yung produkto. I guess dahil may filter na nangyayari. But I'm sure meron yan. So, tignan natin mamaya. Okay, as of now, wala pa rin bisa yung efficacent dito. Malakas pa rin to. Nararamdaman ko na dito. Maganda yung menthol sensation niya. So later, let's see kung kumusta itong liniment oil versus efficacent. So parehas sila nandito. Now, subukan natin itong old school Omega painkiller. Ilang ang problema dito sa mga boteng to, mahirap silang buksan, no? Okay, aroma. I think definitely ito, amoy tanders. Pero, let's see. Ilalagay natin siya sa lower back, sa may right side. Okay, ito, pinapahid mo pa lang, ramdam mo na yung menthol. Para siyang salon pads na pagkasalpak mo, ramdam mo na yung sting. Hindi siya as greasy as yung kanina. I think kating ko yung greasy, no? Sticky siya, mabilis siya mag-stick, medyo gluey sa skin. It's a bit comforting pag ina-apply. I don't know kung messy siya sa damit, para hindi naman.
mainit siya. Hindi siya mentally. Para siyang ginanon. Parang ginaganon ng manghihilot. So, more than mentally, mas may warmth, if that makes sense. Okay, so nararamdaman ko na yun dito. Ano yung nilagay natin dito? Ano ba? This one. So, mabilis to Ramdam ko na siya dito. Hindi ganun katapang yung menthol as this one. Pero, may effect siya. Mild lang. Pero so far, ang pinakamalakas pa rin would be this one and this one. So, ang malalakas would be ito. Okay. Pero itong banda rito, medyo zinizen ka lang. So, medyo nakakaantok siya. Dito, medyo nakakabuhay yung stinging sensation. Dito, soothing yung dating. So, ang soothing would be efficacent and this one. And itong omega, mainit-init siya. So, nakakaantok. Ang susunod natin ay itong, I think it's called Tiger Balm Red Ointment. Medyo mahapdi sa mata. Maganda yung ritual niya. And I like the packaging. Kasi medyo parang old Chinese anting-anting yung dating niya. See? Para siyang caramel. Amoy natin. Parang cinnamon yung amoy niya. Parang gusto ko siyang ilagay sa cinnabon tas uminom ng kape. Okay, this one ilalagay natin sa kabila. Sa lower back, sa may left. Madulas. Hindi siya as mabilis mag-spread as yung omega. It's a bit sticky but it's not parang glue. Hindi gaya ng omega na mabilis mong maramdaman yung init. So this one wala pa ako nararamdaman sa kanya. So maybe later we'll see. Okay, isusunod natin na ito. Ang title niya ay Pau Massage o Masahe Peppermint. I'm not sure if it's menthol kakantok. Teka. I'm not sure if it's ka-category nito since it's medyo watery and oily. So let's see. Compared sa efficacent, parang mas swabe itong ilagay. At yung amoy niya parang nagpapas-spa massage. So medyo mabango siya. Hindi siya ganun katapang. Yeah. Parang amoy mga tonton massage ganun. Or nuat thai. Pagka-apply mo, wala ka muna mararamdaman. Although ngayon mabilis nararamdaman ko na yung sensation niya. By the way, bago yan, update muna. Same pa rin yung nandito, matapang. Sumasabay na yung tapang nito. So, check dito sa dalawa. Ito talaga lang, mild. So far. Ito, ayos. Ramdam ko pa siya dito. Omega,
Yun, mainit-init pa rin siya. So, medyo okay pa rin naman siya. Ito wala pang effect. This one, mas amoy. I'd say ito mas pampatulog than pang-relieve ng mga muscle pain. Mas pang-relax siya. I think makakatulog ako dito. Okay, last. Itong parang deodorant na to. It's called, actually sa lahat nito, I think ito yung pinakamahal na sa around mga 250 pesos or something. It's called Hisamitsu Salonpas Jet Spray. I don't think maamoy natin to sa produkto. So, since spray siya, I think ang reason nito is yung mga hindi maabot. So, ilalagay natin siya ngayon sa likod, upper back, at sa may bandang gitna ng spine. Okay, medyo matapang at nakakagulat siya. Medyo may gulat siya. Para kang parang hold up. Tapos pagka tama nung spray niya, matulis, tsaka nakakagulat. Yeah, masyadong matapang. Di ko alam kung ano amoy niya eh. Nagahalo-halo na yung amoy. Mukha siyang gasol. Hindi ko pa maramdaman yung epekto niya, but it says made in Japan. So, hindi siya instant. Update, wala pa ako nararamdaman dito. This is still, for me, pampatulog. Ito yung effect niya is yung gigisingin ka niya pagka-spray mo. This one ang nakaka-relax eh. Mainit-init. I think yun naman yung tagline nila. Mainit-init at greaseless pa. This one, ayos lang. Parang pangmasahin ng nanay, ng lola. Ito matapang pa rin, as well as this one. This one's matapang din. So far, kating ko, panalo siya. If mag-rate ako, I'd go with Katingko products specifically. Nagtatalo kasi between this one and this one. I think I'd go with this one pa rin in terms of Katingko. Ito kung gusto ko ng may mainit na sensation pagkapahid pero hindi siya sing-tapang ng menthol habang tumatagal. This one parang medyo hindi ko nire-recommend. Wala pa akong nararamdaman sa kanya. I'd use this siguro pag matutulog, pampakalma, set ng spa mood. Wala pa ring epekto so far. So, update ko kayo kung meron ako nakalimutan na i-review. Comment nyo na sa baba. Matutulog lang ako.